Sa isang liblib na bahagi ng Caloocan City, nakatayo ang isang matandang bahay na yari pa sa kahoy. Doon naninirahan si Mang Tonyo, isang retiradong karpintero na tahimik ang pamumuhay. Sa sulok ng kanyang bodega, may isang lumang kabinet na matagal nang nakalagay doon. Ang kabinet na ito ay minana pa niya sa kanyang lolo. Ayon sa kwento, ginawa raw ito ng isang tagong albularyo noong panahon ng mga Hapon. Ang kahoy ay sinasabing mula sa isang punong tinitirhan ng mga engkanto. Ngunit kahit gaano ito kaganda noong una, hindi ito nagamit ng kanyang pamilya. Huwag mong itapon ang kabinet na yan, ang palaging bilin ng kanyang lolo. Pero tandaan mo, huwag mo ring bubuksan kung hindi kailangan. Sa tagal ng panahon na lumana ang kabinet, ginamit na lamang ito ni Mang Tonyo bilang lalagyan ng sirang gamit. Ngunit kahit nasa sulok lang ito, palagi niyang nararamdaman na parang may kakaibang presensya mula rito. Isang gabi habang bumabagyo, nawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Naghahanda si Mang Tonyo ng kandila nang makarinig siya ng kaluskos mula sa bodega. Daga lang siguro yun, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay nagiging mas malinaw, parang mga daliring kumakaskas sa kahoy. Hindi mapakali si Mang Tonyo. Kinuha niya ang kanyang lumang lampara at nagpunta sa bodega. Tahimik sa loob, ngunit ang bigat ng hangin ay parang nagbabanta. Nang tumapat siya sa kabinet, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Una, wala siyang nakita kundi mga lumang gamit at makapal na alikabok. Ngunit nang alisin niya ang isang kahon sa ilalim, napansin niya ang isang basag na salamin. At sa salamin, may nakita siyang kakaiba, isang babaeng duguan ang mata na nakatingin pabalik sa kanya. Napaatras si Mang Tonyo. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang sumara ng malakas ang pinto ng kabinet. Kasabay nito, bumalot ang malamig na usok sa buong bodega. Sa likod ng usok, may narinig siyang mababa at basag-basag na boses. Bakit mo binuksan? Hindi ka ba natatakot? Nanginginig si Mang Tonyo, ngunit hindi siya makagalaw. Sa gitna ng usok, unti-unting lumitaw ang babaeng nakita niya sa salamin. Ang mga mata nito'y puno ng dugo at ang ngiti ay tila may masamang balak. Bakit mo kinuha ang salamin ko? Tanong ng babae habang dahan-dahang lumalapit. Sa sobrang takot, tumakbo palabas si Mang Tonyo. Iniwan niya ang kabinet, ngunit sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses na tumatawag sa kanya. Tonyo, bumalik ka. Inabukasan, binalak ni Mang Tonyo na sunugin ang kabinet upang matapos na ang lahat. Ngunit pagbalik niya sa bodega, wala na roon ang kabinet. Sa halip, ang buong sahig ay puno ng bakas ng kamay, maliliit, malalaki, at tila hindi pangkaraniwan ang hugis. Umalis si Mang Tonyo sa bahay matapos ang insidenteng iyon, ngunit ang misteryo ay nanatili. Ang mga kapitbahay ay nagsasabing may naririnig silang mga kaluskos at bulong mula sa bahay, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung nasaan na ang kabinet. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang sino mang makakita nito ay hindi na muling magiging ligtas.